Isang magandang umaga, magandang araw ang ibinabati ko sa inyong lahat. Mga sir, mga ma'am, mga dati kong kasama sa Iglesia Christian Catholic, sa buong nation ng KOW at ng El Shaddai, at lahat ng aking ka-Facebook. Magandang araw sa inyong lahat. Sa araw na ito, tayo ay makikinig uli ng salita ni Kristo. Kanya ibastan natin ang ating mga sarili at napakaganda na namang aral itong malalaman ninyo. Pasok natin sa ating mga sarili ang presensya ng Diyos at namnaman natin buong inam ang salita ng Kristo na ating babasahin ngayon, na may kanya-kanyang paunang pananalita. Go! Ang ating paksa ngayong araw ay may unang pananalita. Pero bago ako magbasa, pinaabot ko sa inyo na marami tayong babasahin na seta. So hindi ko na babasahin. Sasabihin ko lang sa inyo ang mga dapat nating malaman. Okay. Ang paunang pananalita, magpindot muna tayo ng subscribe notification bell ng ating mga para sa ating mga sarili. Ang ating paksa na ito ang paunang pananalita. Ang 7 kalikasan ng Diyos tumutukoy sa 7 aral na paglalang. Sandali. Hindi pala yon. Sorry. Hindi ito. Ang ating aral ngayon ay ang malalim na bagay ni Satanas. Okay. Malalim na may bagay ni Satanas sa Apokalipsis 2:24. Magbukulat tayo nito para maayos ang ating simula. So, Apokalipsis 2:24, ito ang una nating malalaman. Dapat sinasabi ko sa inyo sa mga iba na nasa Tiyatira, sa lahat ng walang aral na ito na hindi nakakaalam ng malalim na bagay ni Satanas, gaya ng sinasabi nila, hindi na ako magpapasan sa inyo ng buong pasan. Okay. At sa mga babasahin ko lang para tayo madali. Mula sa aklat ng Ezekiel, ang kanyang kabanata ay 28, ang kanyang talata ay 11 hanggang 17. Puno ng karunungan at kerubin na pinahiran. Siya daw ay puno ng karunungan at kerubin na pinahiran ayon sa salita. Yan ay mababasa, ang patotoo mababasa nyo sa Aklat ng Panagoy, chapter 3, verse 33 hanggang 37.
Ibasta nyo ang inyong mga panulat para maisulat yung setas dahil hindi ko babasahin to. Magtatagal kasi tayo, lalakay tayo ng oras. Wala naman sa Isaias, aklat ng Isaias, chapter 45, verse 7. At sa Isaias pa rin, chapter 14, verse 12 hanggang 15. Siya rin yung sinagsasabing tala sa umaga. Okay. Sa 2 Kronika, chapter 18, verse 18 hanggang 22, Espiritu na tumayo sa harap ng Panginoon. Isang Espiritu na tumayo sa harap ng Panginoon na inaakala na siya ang pinakamarunong siya dahil nagkaroon siya ng interest na maagaw niya ang kapangyarihan ng Ama, ng Diyos. Yan ang naging papel ni Satanas. Siya ang espiritu na tumayo sa harap ng Panginoon dahil matigas nga ang mukha at salbahe. Mula sa aklat naman ng Job, chapter 1, verse 6 hanggang 12, at saka chapter 2, verse 1 hanggang 7, lumabas si Satanas na mula sa Diyos. Sa Apocalypse 2:13 naman, ganito sinasabi, luklukan ni Satanas. Sa 2 Corinto 4:4, Diyos ng sanglibutan. Juan chapter 12 verse 31, prinsipe ng sanglibutan. So sinakop na tayo, dito ang sinakop niya tayo tayo binantayan. Sa Apocalypse 2 chapter 10, verse 10, Diablo ang tagapagsubok. O kanya nalumito yan sa tarasat Diablo. Magkasabi yan Sa 1 Corinto chapter 5 verse 5, ibigay kay Satanas upang ang espiritu ay maligtas. Yun, nagpapanggap na. Talaga nangaagaw ng ng kapangyarihan Sa unang Timoteo o chapter 1 verse 8 hanggang 20, ibinigay kay Satanas upang maturuan. Sa 2 Corinto chapter 12 verse 6 hanggang 9, binigay ng isang salaman, isang sugo ni Satanas. O siya sinusugo ng Diyos at tinitingnan kung yung mga nakuha niya ay meron. Madami. Siya ay lumalakad ng papato at paparon. Sa kanya yun. Aralin. Pumunta kayo isulat nyo kagad. Aklat ng Isaias chapter 45 verse 7 at 8. Plus, Panaghoy 3:44. Sa Isaias pa rin, chapter 14 verse 13 hanggang 14. Awit 139, chapter 11, verse 3 hanggang 12. Ang giyera mundial, spiritual, ang pagkahulog ni Satanas, Ayun, dito na. Yung kanya ang buntot, ang Satanas at Diablo, magkapatid rin Magkasangga. Hoy! Upang ang espiritu ay maligtas kuno. Sa unang Timoteo chapter 1 verse 8 hanggang 20, binigay kay Satanas upang turuan. 2 Corinto 12 chapter 12 verse 6 hanggang 9, binigyan ng isang salaman, isang sugo ni Satanas. Hoy! Aralin. Aklat ng Isaiah chapter 45 verse 7 at 8, plus Panaghoy 3:44, Isaiah 14:13-14, Awit 139:11 at 12. Ang giyera mundial, espiritual, ang pagkahulog ni Satanas. Sa aklat ng Apocalypse
chapter 12, verse 6 hanggang 12, 17. Apocalypse, chapter 2, verse 1 and 2, chapter 16, verse 9. Ang pagkapanganay ni Satanas. Judas, chapter 1, verse 9. Sumunod si Daniel, chapter 10, verse 13. Apocalypse, chapter 17, verse 11. Yan si Luzbel. Ang kasulatan ng katotohanan. Daniel, chapter 10, verse 18 hanggang 21. Mikael. Daniel, chapter 8, verse 15, verse 17. Gabriel. Ang pagkahulog. Apocalypse 12, chapter 4, verse 7 hanggang 9. Isaiah, chapter 14, verse 12. Roma, chapter 11, verse 11 hanggang 33. Mahaba. Ngayon, ang mga pagkatapos mabasa ang mga bagay na ito, pakinggan nyo paulit-ulit para makuha nyo yung setas. Para man aalis ako sa YouTube. At yun ang mga aking mga friends sa Facebook, ibinibili ko sa inyo, magpunta kayo sa aking channel, sa YouTube channel ko, na ang pipindutin nyo ay Tres Orhos at saka Felix B. Santos, 1942. Lalabas na rin yung ating gusto nyo mabasa. Mamimili na kayo doon, ang dami nun. At matuturuan tayo ng panatunay na pananampalataya at hindi na magiging peke ang ating bautismo. Umalis tayo sa magiging peke ng bautismo, magpabautismo tayo ng totoo. Ang magbobautismo sa atin ng totoo ay ang Kristo. Pag nalaman natin ang kanyang tunay na pangalan, bautismusado na tayo. Tunay na ang ating bautismo. At kabarkada na natin siya kaibigang karnal at tagapagligtas sa ating mga nagawang kasalanan. Ginawa na niya, hindi ba? Pinatawad niya ating mga kasalanan, hindi ba? Para magtuloy-tuloy ang ating pagbabanal, mayroon naman pong Biblia. Ito, magbasa po tayo nito. Ang Biblia, sa Ingles, The Bible, na pinanggalingan ng pelikulang Ten Commandments. Ito ay Biblia ni Santiago. Okay. Ganito. Huwag kayong maghihinak sa akin bakit ako nakikialam pa sa inyo. Hindi po ako nakikialam. Ito po ay isang ministeryo ko na ginagawa ko sa akin sarili para ang salita ni Kristo na nasa kusulat sa Biblia ay sumalimbabaw sa online, sa ere, para baka sakali merong makarinig ay makapagligtas ako ng tao sa dagat-dagatan. O, hindi ko na itutuloy kaya na nakakaintindi ng dagat-dagatan. At maraming kapighatian. Okay? Ang masayang balita at mabuting balita mula sa Diyos na ating Ama at sa ating Panginoong Hesukristo, pasalubungin natin sila ng palakpakan. Banal, banal, banal ang pangalan mo. Banal, banal, banal ang pangalan mo. Banal, banal, banal ang pangalan mo. Pinupuri ko, sinasamba ko, dinadakila ko, niluluwalhati ko ang iyong kabanal-banalan ngayon at magpakailanman. Sienwa. Yung nabasa ko kanina, o bukas na natin babasahin yun. Susunod na yun. Ito yun eh. Nako, makikilala nyo ang 7 kalikasan ng Diyos. Matataas na itong araw na ito. Nasa bandang dulo na tayo ng unang libro ko eh.
Kanya ako tuloy-tuloy na nag-aral eh. Dahil ang gagandang aral eh. Dahil po, ako ay tunay na mataas sa pagiging Katoliko ko. Naghahanap ako ng totoo. Kasi, meron akong napunan sa pagiging Katoliko ko, kanya ako naghanap ng tamang aral. At ako naman ay nakatagpo. Natagpuan ko yung aral. Kanya, ibinabahagi ko sa inyo ang talata, ang nagbabasa ako ng walang bayad. Hindi wala akong bayad, di kanyo babayaran. Magbabasa ako ng magbabasa. Wala naman pwede pumigil sa akin dahil ito, ano to sa akin mo ay karapatan ko na magbasa ako ng magbasa ng Biblia. Kaya makinig kayo, kaya ayaw nyo makinig, bahala kayo sa inyong sarili. Sapagkat ang magliligtas sa bawat isa sa atin ay tayo rin ang magliligtas sa ating sarili. Hindi tayo kayang iligtas ng ating mga magulang, ating mga kaibigan, yung mga kaparean yan, at saka yung mga pastor na yan, tayo kayang iligtas niyan. Ang magliligtas sa atin ay ang ating sarili. Humarap kayo sa salamin at sabihin mo sa salamin na pagkatao mo, tanungin mo, baka sakali bumaba sa iyo bigla ang katotohanan. Sino ka baga? Ngayon, tsaka nyo, ang ating anyo, meron kayong malalaman dyan kung kayo ay talagang magaling mag-analyze. Dahil ang Diyos ay salita. Pagka ang Diyos ay salita, kung tayo ay Diyos din, nakasulat naman niya sa Biblia na tayo ay Diyos din. Maliwanag na maliwanag. Isang beses babasahin ko sa inyo yan. Maraming na tayo talagang hindi nabasa, nalaman sa aklat. Inilihim sa atin ng mga pantas at matatalino. At ang Diyos naman, dahil tayo mahal, ipinahayag niya sa isang tao. O, hindi ko muna sasabihin sa inyo para hindi kayo mag-isisaryan. Bagit tunay na kayo original, na kayo isinilang ng Diyos. Yun, yung pagsilang sa Diyos. Yun ang babasahin ko sa inyo isang araw ng linggo. Okay? Sige, nawa. Tapos na ang ating pag-aaral, pakikinig. Purihin natin siya, purihin natin ang kanyang pangalan sa araw na ito. Banal, banal, banal ang pangalan mo. Banal, banal, banal ang pangalan mo. Banal, banal, banal ang pangalan. Pinupuri ko, sinasamba ko, dinadakila ko ang iyong kabanal na pangalan ngayon at magpakailanman. Siya nawa. Salamat po. Tapos na tayo at gumawa na tayo ng mapayapa.